Magandang araw. Nandito na naman tayo sa verse for today. Ano ho ba ang requirement para magkaroon tayo ng healing sa lahat ng aspeto ng ating buhay? Healing sa pagiging Kristiyano natin. Maraming Kristiyano ngayon nagsasabing sila ay Kristiyano, ngunit walang healing. Ang healing ay hindi puro o kagalingan, ay hindi laging physical, emotional, mental, kung hindi yung ating overall being. Kaya ang ating overall being, kailangang integrated ang mga sumusunod. Ano ba ang sikreto para magkaroon tayo ng tinatawag na healing? Ano ba ang sikreto para magkaroon tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan? Babasahin ko po itong text sa Tagalog. Ang sabi sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Ito po ay salita ng Diyos kay King Solomon nung tinayo yung second temple of worship. First temple rather. Sabi, sa panahong iyon, kung ang aking mga tao na tinawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpapakumbaba, mananalangin, hahanapin ako at tatalikod sa kanilang masasamang gawain, makikiibig ako mula sa langit, patatawarin ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Mapansin nyo ang pagpapagaling pala sa buhay ng mga Kristiyano na kagaya ko, kagaya mo, kagaya nila, lahat tayo ay magkakaroon ng kagalingan kung anumang aspeto o area in life na kailangan ng kagalingan, pati sa sickness and diseases. Madaling sabihin kung ikaw ay may faith. Tama po yun, walang problema ron. Kadalasan si Jesus Christ pag nagpapagaling, ang tinitingnan po niya yung tinatawag na faith. Pero ano ba ang kalakip sa faith na para malinaw? Tingnan niyo yung English. 2 Chronicles chapter 7 verse 14. If my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Maraming aspeto itong verse na to. Una, kung ikaw ay kanyang bayan, kung ikaw ay kanyang pinili, na ikaw ay tinawag ng Diyos sa pangalan ng Diyos, tayo ay tinawag ng Diyos sa kanyang pangalan, gagawin natin to Number 1, humble ourselves. Ang sabi dito, if my people called by my name, masakit to pero karamihan ng Christian sinasabi Kristiyano pero hindi sila humble, bagamat hambog pa. Ang first requirement, kababaan ng loob. Pangalawa, nananalangin and pray. Kadalasan, pag ang Kristiyano ay hindi nagpe-pray, hindi siya totoong Kristiyano. Kung siya ay hindi marunong magpakumbaba, hindi siya tunay na Kristiyano. And seek my face. Kadalasan sa atin, sinasabi natin tayo ay Kristiyano, kontento na lang tayo sa nalalaman natin. Alam niyo ba na sinabi ni Jesus Christ sa John chapter 5 verse 39, suriin ang kasulatan. So para makita natin ang mukha ng Diyos sa kapwa natin at sa sarili natin, kailangan hanapin natin siya. Tapos ang sabi, turn from their wicked ways. Kailangan tumalikod tayo sa mga katampalasang gawain. Bakit? Then will I hear from heaven and forgive their sin and will heal their land.
May tatlong aspeto pag tayo ay nagpe-pray sa tamang paraan. Na may humility, naghahanap sa Kanya, minsan mas sabik pa tayo sa blessing kaysa sa blesser. Ang sabi niya, will seek my face, turn from their wicked ways. Ang tanong ko nga minsan oo, by grace, tayo ay maliligtas. Hindi natin kailangan magsikap para sa ating kabutihan para makapunta ng langit. Pero minsan naisip ba nating ayusin ang ating pamamalakad sa ating buhay? Kung minsan tayo nagkakasala, nananadya na strive for holiness. Pero hindi natin kaya maging holy sa sarili lang nating abilidad. Magiging holy tayo, magiging righteous tayo kasi ini-impute ni Christ sa atin lahat yun. Understood yun. Kaya lang, may sinabi si Lord God, ang sabi, turn from their wicked ways. Tapos, ano resulta? Then, I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. So, ang kagalingan pala ay nakukuha sa pamamagitan ng pagpapakumbaba, panalangin, hanapin ang Kanyang presence, lumayo mula sa gawaing katampalasan. At doon, makikinig, maririnig ng Diyos at tayo ay patatawarin sa ating mga kasalanan at pagagalingin niya ang ating mga lupain. Yung sinasabi ng kamalasan, sumpa sa bansang Pilipinas, sa ating pamilya, aalisin ng Diyos yung sumpa na yan. Pagagalingin niya ang ating mga lupain. Ang lupain natin, hindi lang physical land. Yung mismong pamilya natin, mismo ikaw ay lupain. Kung naalala niyo yung parables of yung ground, yung lupa, iba-ibang lupa na hulog ang binhi ng salita ng Diyos. Merong matinik, meron sa dayami, meron sa bato-bato, meron sa mabuting lupa. Magiging mabuting lupa tayo, practically, ito na yung formula. Kung ikaw ay tinawag ng Diyos sa Bible study na to, i-cultivate mo. Huwag yung basta may lupa ka lang, farmer ka, maghihintay ka lang ng ulan. Kailangan i-cultivate mo. Ganon din ang buhay ng tao. Sinabi niya, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray. Humble ourselves. Pray. Seek His presence. Kasi minsan ang iniisip natin, narinig tayo ng Diyos, dasal ka ng dasal, hindi mo ipreno ang bibig mo, ang puso mo, para makita ko nandiyan ang Diyos na nakikinig. Kailangan prepared ang heart natin. You pray meditatively, you do not pray mechanically. Kaya sabi niyon, sa panahon na yon, magpakumbaba, hanapin ang Kanyang presence, umalis sa gawain o tatalikod sa mga masasamang gawain. Importante yung para magkaroon tayo ng humility. Ulitin ko po, sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, sa panahong iyon, kung ang aking mga tao na tinawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpapakumbaba, mananalangin, hahanapin ako at tatalikod sa kanilang masamang gawain, makikiibig ako mula sa langit, patatawarin ko ang kanilang mga kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Ang ganda, di ba? Yan ang ating verse for today. Kaya napaka-importante na tayo, lalo na pagdating sa kasalanan, sa masamang gawain, huwag tayo magsaya. Kasi, halimbawa, pag nanakaw, no? Pag tayo nagnakaw,
tiyak yun, hindi sa iyo yun. Nagnakaw nga eh. Sabi sa Santiago, kailangan matuto tayo magsisi, maglamay, hindi lang sa patay, pati sa sarili. Bakit? Kung tayo nakagawa ng kasalanan, huwag tayo magsaya. Dapat maglamay tayo sa kasalanan nating ginawa. No? Sabi niya rito, magdalumhati kayo, humagulgul kayo, at umiyak. Ibaling ang inyong kasiyahan sa kapighatian at inyong kagalakan sa kalungkutan. Magpakumbaba kayo sa harap ng Panginoon at kayo'y ay Kanyang itataas. Napakaganda po ng verse na to sa James chapter 4 verse 9 to 10. Ito pa nga sabi pa nga ni Jesus Christ, maraming religyoso. Nagbigay siya ng example. Hindi porket religyoso tayo, maririnig na ng Diyos ang ating panalangin. Ang ating kaplastikan ay walang magagawa sa langit. Alam ng Diyos kung tayo ay plastic, hindi tayo totoo. Sabi sa Matthew chapter 23 verse 12 to 13, and whosoever shall exalt himself shall be abased, and he that shall humble himself shall be exalted. But woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you shut up the kingdom of heaven against men. For you neither go in yourselves, neither suffer ye them that are entering to go in. Sabi nga sa Tagalog, kung sino man ang magtataas sa kanyang sarili ay ibababa. Ang sino man nagpapakababa ng kanyang sarili o sa kanyang sarili ay ibababa. At kung sino man nagpapakababa sa kanyang sarili ay itataas. So kung tayo mapagkumbaba, lalo lumalapit ang Diyos. Kasi hindi tayo pwede magmalaki sa Diyos. Dapat nagpapakumbaba tayo. Kahit sa ibang tao, huwag tayo magyabang. Oh, pastor ako, ganyan. Ako, maraming alam. Ako, mahirap yan. Ibabagsak ka ng Diyos. No? Hindi naman sinabi ng Diyos na baliwalay mo yung sarili mo. Ay, hypocrisy na rin yun. No? Sabi sa verse 13, ngunit aba kayong mga eskriba at mga pariseo, mga mapagkunwari, sinarhan ninyo ang kaharian ng langit sa mga tao. Kayo nga mismo ay hindi pumapasok at hindi rin ninyo pinayagan yung iba papasok pa lamang. Mga kapatid, huwag tayo maging katisuran. Although minsan, kailangan ng katisuran para malaman mo kung talagang para sa Diyos. Baka plastic din yon o mapag-imbabaw. Pero warning po sa ating mga lingkod ng Diyos, kapwa Kristiyano, matuto po tayo mapagkumbaba. Huwag tayo magyayabang. Kung tayo ay nakatulong sa ibang tao, huwag natin isumbat. Amen ba? Kung tayo naman ay natulungan, we have to appreciate. Huwag tayong magsisinungaling. I hope na bless kayo rito sa warning ng Panginoon. Pag tayo ay mapagkumbaba, hanapin ang kanyang presence, tumalikod sa ating mga maling gawa o masasamang gawain o liko na katiwalian, at magpakumbaba, dito maririnig ng Diyos ang ating prayers, and pray and seek my face. Pag nagpe-pray, hindi tayo nagre-recite ng ganun-ganun lang, kung hindi hinahanap natin ang presence ng Panginoon. Mga kapatid, hanggang dito na lang tayo. God bless. Bye-bye.